Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Now, Senator Manny Pacquiao, please. Proceed. Thank you, Mr. President. Ang una ko pong katanungan para po kay President and CEO of PhilHealth, retired Brigadier General Ricardo Morales. General Morales, bago niyo po ba tinanggap ang hamon ng pamunuan ng PhilHealth? Alam niyo naman po ang corruption allegations against the institution. Ano po ang ginawa niyong aksyon nung time na inilagay po kayo dyan sa posisyon niyo? Nireview ko ho yung sistema ng PhilHealth. Meron ho tatlong mga executives na hiniling ko na mag-leave para makakandak ng investigation. Inikot ko rin ho yung mga dapat ilipat katulad ng mga matagal na mga RBPs. Nilipat ko sila ng pwesto para makapag-conduct ko ng investigasyon. At pinag-review ko ho yung proseso ng PhilHealth kung paano ma-improve yung efficiency nito. Actually, noon ho, naghanap kami ng consultant o partner. Sana matulungan kami sa pag-reorganisa ng PhilHealth. At huling-huli ho, sinubukan ko hong i-implement yung information technology program ng PhilHealth dahil sa tingin ko ho, ito yung pinakamalaking diferensya sa makakabawas ho sa corruption at inefficiency sa PhilHealth. Nung kayo po ay nilagay dyan sa posisyon na yan, alam niyo po na may, pasensya na po kayo sa tanong ko kasi diretsahan na po pag magtanong. Alam niyo po na may korupsyon nung nilagay ko sa posisyon na dyan. Nung nilagay po kayo, alam niyo na may korupsyon. Opo, alam ko po. From that time po, bakit hindi niyo po ibinulgar? Bakit kailangan pa ng investigasyon ng Senado? Kami pa mag-announce ng investigasyon para dyan sa korupsyon na yan. Yung corruption ho dito sa PhilHealth, matagal na ho ito. Inabot ko ito. At sa matter of fact, tuloy-tuloy ho yung investigasyon namin. Sa ngayon ho, meron mga 20,000 cases of fraudulent claims na nakabinbin ho sa aming legal sector, sa prosecution, sa arbitration at sa regional offices. So, tuloy-tuloy ho yan. Ngayon yung investigasyon ho naman ito, nangyari ito dahil itong isang abogado na dating nagtatrabaho sa PhilHealth, pumunta ho sa akin, humingi ng pwesto na hindi ko ho binigyan at nilabas niya ho ito na merong corruption sa PhilHealth na hindi naman ho namin tinatago. As a matter of fact, nandito ho yung isang sinasabi niyang nag-resign, si Attorney Labe, na hindi naman ho nag-resign. At si Major Balaborte ho, na naging head executive assistant ko, nag-resign ho siya dahil ho ang paalam niya ay mag-aaral daw po siya. So, yun ho ang precipitate event kung bakit ho iniimbestigahan ngayon ang PhilHealth. Ngunit ang corruption ho sa PhilHealth, dati na ho ito at hindi ho madaling isolve itong corruption ho na ito. Sinabi niyo po na IT ang solusyon sa corruption issues. Kailan niyo po naisip yan nung kayo po inaupo? Kailan niyo lang po na-umpisa na isipin niya na yan po ang solusyon? Pag-upo ko, kasi sa laki ho ng mga transaction ng PhilHealth, kunwari ho sa isang araw, 32,000 claims ho ang pumapasok sa PhilHealth. At ang miyembro ng PhilHealth, 109 million, at merong gumagamit ng mga internally ho, mga 4,000 gumagamit ng computer sa labas naman ho na gustong pumasok sa sistema ng PhilHealth, mga 20,000 ho. So malaking bagay ho kung electronic ang ating mga transaction na maalis na ho natin yung manual na transaction. Malaking bagay ho, magiging mabilis ho at mapapabawasan ang korupsyon. At ang ginagawa ho sa ibang bansa, yung mga nakakaangat ho sa atin, ganyan din ho ang mga sistema nila. Fully integrated ho at harmonized yung kanilang at saka malinis ho yung kanilang at malinis at kumpleto ho yung kanilang membership database. So yun ho ang tingin ko na dapat gayahin ho ng PhilHealth yung ginagawa sa ibang bansa para ho ma-improve ang sistema natin. Maraming salamat General. Malaki po ang respeto ko sa mga men in uniforms, especially isa rin ako, reservist din ako. Pasensya na po ako, diretsahan magtanong kasi
Naramdaman ko kung anong hirap ng buong sambayan ng Pilipino. Naramdaman ko ang problema natin dito sa bansa natin. Ito po, ang sabi po ni Attorney Torson Kit, ikaw po ay cuddler ng bagong leader ng sindikato sa PhilHealth. Ang sabi naman ni SVP Del Rosario, kayo daw ang lumaban sa tunay na sindikato. Totoo po ba ito? Senator Pacquiao po, ginagawa ko lang po ang tingin kong tama. Pero tinatanggi ko ho na ako ho ay cuddler ng sindikato. Hindi ko ho kinikilala na meron hong sindikato sa loob. Meron hong mga gumagawa ng katiwalian sa loob, pero hindi ko ho alam kung ito ho ay sindikato o hindi. Kilala niyo po ba kung sino-sino ang mga membro ng sindikato ng PhilHealth? Ano po ang plano ninyo sa kanila? Ang plano ko ay makabuo ng ebidensya ang pwedeng gamitin sa korte. Yun lang ho ang paraan kung paano maalis ang mga taong to. Sa kasalukuyan ho, wala ho akong ebidensyang tatayo sa korte. Kaya hindi ho sila pwede pang kasuhan. Alam mo, General, mataas ang respeto ko sa iyo, mataas ang pagtingin ko sa iyo, mga general ng Armed Forces of the Philippines, former. Sa balitang ito, especially we're facing in this epidemic problem, pandemic problem, talagang ang mga tao nagugutom, tapos nandito pa itong corruption na ito. Parang dinudurog yung puso ko pag nakikita ko yung mga mahirap na tao na parang nakakaiyak ng puso na dapat hindi tayo nag-uusap ng ganito, ng corruption. Dapat nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Pero kailangan natin na I'm hoping na lahat po tayong mga nasa gobyerno, please, ako nananawagan, sana pagtulungan po tayong nasa gobyerno, at huwag po tayong magpakain sa sistema ng korupsyon. Sa sistema ng korupsyon, walang ibang inasahan ang sambayan Pilipino, lalo-lalo na yung mga mahihirap, kundi tayong mga government officials, tayong mga government workers. Tayo ang inaasahan nila. Kung tayo pa ang namumuno ng ganyang mga sistema, ano na lang ang future nila? Ano lang ang future ng bansa natin? In reality, nakatingala sila sa atin, na umaasa sila sa atin sa lahat ng gagawin natin na tama. Sinasabi ko ito kasi ito yung nararamdaman ko, ito yung nararamdaman ng buong sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga mahirap. Kasi ako dumaan sa pahirap, kaya nararamdaman ko yung nararamdaman ng mga mahirap na tao, na sana hindi lang ito, this is not referring to you alone, but to all the government officials, government workers. I'm hoping na tayong lahat magkaisa, tayong lahat na iisa ang pangarap natin na magkaroon tayo ng maginhawa at maunlad na bansa. Hindi dito sa korupsyon, pera, material things in this world, lilipas lang po yan. Ang importante yung nagawa natin. Importante na accomplish natin. Yun po sana dapat ang puso natin, damdamin natin para sa mga mahirap. Kasi ang daming nagugutom, sa totoo lang, ang daming nagugutom. Ang daming walang makain. Ang daming isang bisis lang kakain sa isang araw dito sa bansa natin. Lalong-lalo na ngayon sa pandemya. Again, sinasabi ko, hindi lang ito para sa agencies, sa PhilHealth, but sa lahat ng mga government agencies, government officials, government workers. I'm hoping, praying, if we really believe God, if you have God in your life, then show it. Let your light shine upon your brothers and sisters. Yan ang pagkakaintindi ko. I have a lot of questions, but most of my questions are already asked by my colleagues. And this is my closing statement to all of us. Hindi ko sinisipirit yung sarili ko. Ako rin ay public servant. And ang dream ko, makatulong ako sa taong bayan.
Maalala nila ako, pag wala na ang Manny Pacquiao dito, maalala nila ako kung paano ko sila tinulungan, anong nagawa ko. Ayaw ko maalala ng taong bayan na pag wala na si Manny Pacquiao, kurap na tao yung si Manny Pacquiao. Ayaw kong ganun. Magnanakaw yung si Manny Pacquiao. Gusto ko maging halimbawa. Ganun sana tayong lahat. I'm praying na ganun sana tayong lahat. Not only government officials, but government workers. I'm hoping for that. Maraming salamat, General. Sana, from this moment, i-expose natin kung sino yung mga nagnanakaw. I-expose natin kung sino yung mga tiwali. I-expose natin lahat ng mga gumagawa, nag-take advantage sa ating mga kababayang mahirap. Sinasabi ko nga I am willing na ibigay ko yung pinaghirapang yaman ko para lang masamahan ko yung mga mahirap na tao. Ganun ako ka-dedicated sa ating bansa. Na sana lahat tayo, government officials, workers, magtulungan tayo para sa masaganang bansa, para unlad ang bansa natin. Pasensya na kayo, Mr. President and General. Yan po ang mungkahi ko, ang hiling ko. Magkaisa tayo. You should be compassionate in loving each other. Because I always believe that in unity, there is a victory. So thank you, Mr. President. Thank you, Senator Pacquiao. Mr. Chair. Maraming salamat at siyempre nararamdaman natin yung sinasabi mo. Salamat. Yes, Mr. Ochiaco. Maraming salamat po, Mr. Chair. I just want to put in record, Mr. Chair, that ang PhilHealth po ay liquid sa araw na ito. As of June 30 po ay mayroon tayong cash and cash equivalent of 48 billion. Investment in time deposit po of 35 billion. So ibig sabihin, suma total, that's 84 billion po. Para naman hindi makampante yung ating mga healthcare providers na may pera ang PhilHealth pambayad sa benefit payment natin. Pangalawa po, yung sinabi kanina ni Senator Lacson po regarding sa EOM 2019-028, naipakita ko na po sa staff po niya na nandoon na po sa report po ng PhilHealth and reply na po natin ang kuha ng 2019. Pangatlo po ay hindi ko po matandaan sa sinabi kanina ni BM Cabading na igawin mo 300 ang proposed budget niya. So I am denying that one, Mr. Chair. And pangapat po ay I would just want to put in record that I am not a mafia. I am not part of the mafia. And I am for a corruption-free PhilHealth po. Maraming salamat po. All right. Mr. President, I also would like to manifest na hindi ako kasama sa mafia na nire-refer nila sa tagal ko sa opisina, sa dami ng mga napag-aralan ko na. So I'm not part of a mafia, independent, lagi akong desisyon at saka wala akong nagde-depend anyway, kahit kanino. So I'm not a part of mafia. Mr. President, may I also be given the Yes. opportunity? Attorney Mangawang. Thank you, Mr. President. I also would like to deny the allegation that I am a member of a mafia. I will never assist or facilitate the commission of any illegal transaction, and I never use my position in government to enrich my economic status, Mr. Chair. Thank you. All right, thank you. Next is, yes, Ms. Aragona. Very quickly and very short po, I would like to invite Board Member Cabading dun sa presentation niya. Baka kasi negative na naman, like there are two items that he would like to compare na parehas. Basically, they are not. Like the identity management system in 2018 and the one in 2020, the network security enhancement and the network system enhancement. For better understanding po, para clear, I would like to invite BM Cabading with the technical kasi magkaiba po silang dalawa. Thank you po. All right. Next is Senator Ramon Revilla Jr., but he has opted to start his interpellations in the next hearing that we will be conducting on August 11, Tuesday at 10 a.m. And I have already directed our resource persons to be
present on August 11, 2020 at 10 o'clock in the morning. And we will have the COA and the DICT here so that we can complete our records. And if there are any other evidences that you would like to bring, please do so. We will issue the invitation to the others. Then we will prepare your recommendations. Our colleagues, we will start to incorporate it, but we will complete it by Tuesday next week. So if there is no other point to be raised, yes, Senator Just Lacson one is recognized. administrative matter. I kept hearing about a board resolution, a resolution approved by the board pertaining to the implementation of the IRM. I thought I heard Attorney Del Rosario and another resource person speak about this board resolution. May we be furnished a copy of that board resolution? Yes, yes, Mr. President. Do you remember the number, the series, the number of that board resolution? If I remember correctly, Mr. President, it's PBR 2515. 2515. So can you bring it in the next hearing? Yes, Mr. Thank you. Thank you very much. At yung mga hiniling po naming iba, kung maaari po sana kahit na within this week, by Thursday or Friday or Monday at the latest, para pagdating natin na Tuesday, mas madali ang mga pag-uusap natin at hindi tayo abutin ng ganitong kahaba. Thank you very much for... Mr. President, Yes, Senator another point. The reason why I asked for that board resolution, kasi kung meron palang ganun, bakit meron pa silang unnumbered PhilHealth board resolution ratifying the IRM nationwide due to coronavirus disease? We have a copy of that unnumbered resolution. It was never released, but it was signed by several board members. Ito, this is unnumbered, no? Adopted on 31 March 2020. Now, if you say that you already have a board resolution adopted, no, approved by the board, regarding the implementation of the IRM, bakit meron pa kayong unnumbered resolution? Mr. What is Senator, this for? this is the one that I am referring to earlier. This is the one. PBR 2515. So numbered na ito. Yes, numbered as of, yes. Okay, so let's talk about this in the next hearing because I have questions about this resolution. Thank you. Again, thank you very much to our resource persons. Thank you for joining the Senate here. And we'd like to, of course, thank our Vice Chairman, Senator Ping Lacson, and then our colleagues who have been with us on teleconferencing since this morning. Thank you. This hearing of the Committee of Whole is hereby suspended.